Ang Domeng ay isang typhoon na. Hindi na severe tropical storm. Hindi na tropical storm. Ngayong umaga, ika-31 ng Mayo 2026, ang Pag-asa ay opisyal na nag-upgrade ng Domeng sa kategorya ng typhoon. At habang ang bagyo ay gumagalaw patungong Hilaga sa silangan ng Batanes, ang pinahusay na southwest monsoon ay nagdadala ng malakas na ulan sa maraming bahagi ng ating bansa ngayong araw. Ang weather story ngayong umaga ay hindi lamang tungkol sa isang bagyo. Ito ay tungkol sa dalawang sabay na weather threats na kailangan ng inyong buong atensyon. Magandang umaga mga kababayan. Ito ang Tropical Cyclone Bulletin numero 9 para sa Typhoon Domeng, inilabas ng Pag-asa ngayong alas 5 ng umaga nitong linggo, ika-31 ng Mayo 2026. Ang bulletin na ito ay may bisa para sa broadcast hanggang sa susunod na bulletin ngayong alas 11 ng umaga. At ngayong umaga, mayroon kaming komprehensibong ulat ng isang bagyo na umabot na sa pinakamataas na kategorya at ang malawak na epekto nito sa ating bansa. Simulan natin sa pinakabagong lokasyon at status ng Typhoon Domeng. Simula alas 4 ng umaga ngayong araw, ang sentro ng mata ng Typhoon Domeng ay tinatantya ng Pag-asa sa 670 kilometro sa silangan ng Basco, Batanes, nakalagay sa 20.3 degrees Hilaga, 128.4 degrees silangan. Ang bagyo ay gumagalaw patungong Hilagaang kanluran sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Ang pinakamataas na tuloy-tuloy na hangin ay 120 kilometro bawat oras malapit sa sentro, na may mga gust na umabot sa 150 kilometro bawat oras. Ang central na presyon nito ay 975 hpa. At ang malakas hanggang typhoon force winds ay umaabot ng hanggang 560 kilometro mula sa sentro ng bagyo. Ito ay isang napakalawak na coverage ng mapanganib na hangin. Pansinin ang pagbabago mula sa nakaraang buletin. Ang Domeng ay nagpalakas mula 100 kilometro bawat oras kahapon patungo sa 120 kilometro bawat oras ngayong umaga. At ang extent ng kanyang winds ay lumawak mula 400 kilometro patungo sa 560 kilometro. Nangangahulugan ito na ang bagyo ay hindi lamang lumalalakas. Ito ay lumalaki rin. Ngayon, ang pinakamahalaga. Walang wind signal na ini-hoist ngayong umaga. Nangangahulugan ito na walang bahagi ng ating bansa ang kasalukuyang nasa direktang landpath ng mapanganib na hangin ng bagyo. At ayon sa Pag-asa, ang hoisting ng Tropical Cyclone Wind Signal sa Extreme Northern Luzon ay hindi gaanong malamang batay sa pinakabagong forecast track. Ito ay magandang balita para sa lahat ng Pilipino. Ang direktang landfall ay hindi inaasahan. Ang Typhoon Domeng ay inaasahang magpapatuloy sa kanyang hilagaang kanlurang kilusan hanggang bukas, ika-1 ng Hunyo, bago lumiko patungo sa Southern Japan para sa natitirang panahon ng pagtataya. Ang bagyo ay malamang nalalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ng hapon. Ngunit ang mga indirect effects ay tunay at seryoso. Pag-usapan natin ang dalawang pangunahing threats na nagaganap ngayong araw. Una, ang malakas hanggang buhawi na gusts na inaasahan sa maraming lugar ngayong araw. Ngayong araw, ang pinahusay na southwest monsoon at ang periphery ng Domeng ay magdadala ng malakas hanggang buhawi na gusts sa karamihan ng Visayas, Batanes, Cagayan, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Camiguin, Agusan del Norte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Sarangani, Davao Occidental, at Davao Oriental. Para sa lahat ng mga residente ng mga lugar na ito, ang mensahe ngayong umaga ay malinaw. Mag-ingat sa malakas na hangin ngayong araw, lalo na sa mga coastal at upland areas. Bukas, ika-1 ng Hunyo, ang mga lugar na makakaranas ng malakas hanggang buhawi na gusts ay ang Batanes, Babuyan Islands, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Panay Island, Negros Occidental, at Northern Samar. At sa Martes, ika-2 ng Hunyo, ang mga lugar ay ang Batanes, Babuyan Islands, Aurora, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Panay Island, Negros Occidental, at Northern Samar. Para sa lahat ng mga residente ng Metro Manila, pansinin na ang inyong lungsod ay kasama sa listahan ng mga lugar na may malakas hanggang buhawi na gusts bukas at sa Martes. Ito ay isang mahalagang babala na dapat sineseryosohin ng bawat taga Metro Manila.
Ang malakas na hangin ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga signage, mga puno, at mga estruktura na hindi matibay. Tiyakin na ang lahat ng mga bagay sa labas ng inyong tahanan ay nakasecure bago bukas. Ikalawa, ang malakas na ulan mula sa pinahusay na southwest monsoon. Kasabay ng Tropical Cyclone Bulletin, ang PAGASA ay naglabas din ng Weather Advisory numero 5 para sa southwest monsoon ngayong alas 5 ng umaga. At ang nilalaman ng advisory na ito ay kritikal para sa maraming komunidad sa ating bansa. Ngayong araw, ang Palawan, Occidental Mindoro, at Antique ay inaasahang makakatanggap ng 50 hanggang 100 mm ng ulan dahil sa southwest monsoon. Bukas, ika-1 ng Hunyo, ang mga lugar na inaasahang makakatanggap ng 50 hanggang 100 mm ng ulan ay ang Palawan, Occidental Mindoro, Antique, Iloilo, at Guimaras. At sa Martes, ika-2 ng Hunyo, ang mga lugar ay ang Zambales, Bataan, Batangas, Palawan, Occidental Mindoro, Antique, Iloilo, at Guimaras. Ang PAGASA ay nagbibigay ng espesyal na babala na ang forecast rainfall ay maaaring mas mataas sa mga bundok at mataas na lugar. At ang mga epekto sa ilang lugar ay maaaring mas malala dahil sa significant na nakaraang ulan. Ito ay isang napaka-importanteng karagdagang babala. Ang mga lugar na matagal nang umuulan ay may mas mataas na risk ng flash floods at landslides dahil ang lupa ay saturated na. Para sa lahat ng mga residente ng Palawan, Occidental Mindoro, Antique, Iloilo, Guimaras, Zambales, Bataan, at Batangas, ang mensahe ngayong umaga ay malinaw at seryoso. Ang 50 hanggang 100 mm ng ulan sa loob ng isang araw ay maaaring magdulot ng flash floods at landslides sa maraming lugar. Manatiling mapagmatsyag. Huwag mag-atubiling lumipat sa mas ligtas na lugar kung kinakailangan. At regular na suriin ang mga opisyal na advisory ng PAGASA at ng inyong lokal na pamahalaan. Pag-usapan natin ang kondisyon ng karagatan ngayong umaga. Ang pinakamapanganib na kondisyon ng karagatan ay nasa seaboard ng Batanes at eastern seaboards ng Babuyan Islands at mainland Cagayan, kung saan ang mga alon ay umabot hanggang 3.5 metro. Para sa seaboard ng Isabela at northern seaboard ng Babuyan Islands, ang mga alon ay umabot hanggang 3.0 metro. Ang lahat ng maliliit na sasakyang dagat, kasama ang lahat ng uri ng motorbangkas, ay pinapayuhang huwag lumabas sa dagat sa ilalim ng mga kondisyong ito, lalo na ang mga hindi sanay o hindi handa. Para sa remaining seaboards ng Cagayan at iba pang lugar sa northern bahagi ng Luzon, ang mga alon ay umabot hanggang 2.5 metro. At para sa eastern seaboards ng ilang lugar sa Visayas at Mindanao, ang mga alon ay umabot hanggang 2.0 metro. Para sa lahat ng mangingisda at maritime operators sa buong bansa, ang mensahe ay simple at malinaw. Huwag maglayag. Ang mga kondisyon ng karagatan ay mapanganib ngayong umaga at magiging mas mapanganib pa sa mga darating na oras. Ngayon, isang comprehensive final assessment ng ating weather situation ngayong umaga. Ang Typhoon Domeng ay umabot na sa typhoon category at inaasahang magpapatuloy na lumalakas hanggang sa maabot nito ang peak intensity bukas habang ito ay nasa ibabaw ng Philippine Sea. Ang pinahusay na southwest monsoon ay nagdadala ng malakas na ulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. At ang malakas na hangin ay inaasahan sa malawak na bahagi ng ating arkipelago ngayong araw hanggang Martes. Ang kombinasyon ng Typhoon Domeng at ng pinahusay na habagat ay nagdadala ng isang extended period ng challenging weather sa ating bansa. Mula ngayong araw hanggang sa katapusan ng susunod na linggo, ang maraming bahagi ng ating bansa ay makakaranas ng malakas na ulan, malakas na hangin, at mapanganib na kondisyon ng karagatan. Para sa lahat ng local government units at disaster risk reduction officials sa lahat ng apektadong lugar, ang mensahe ngayong umaga ay malinaw. Ang full activation ng lahat ng preparedness mechanisms ay hindi na dapat ipagpaliban. Ang flood control systems ay dapat na fully operational. Ang mga evacuation centers ay dapat na standby at handa. At ang mga komunidad ay dapat na may malinaw na impormasyon tungkol sa lahat ng weather threats ngayong araw. Ang susunod na Tropical Cyclone Bulletin para sa Typhoon Domeng ay ilalabas ngayong alas 11 ng umaga. Manatiling ligtas, manatiling handa, at manatiling informed mga kababayan. Ang Typhoon Domeng ay isang typhoon na. Ang habagat ay narito na. At ang ating bansa ay kailangang maging handa ngayong araw. Ito ang inyong weather team, laging nandito para sa inyo, laging nag-aalaga, at laging handa.
Magandang umaga at maingat sa lahat.